Magandang araw mga ka-eShop. May gagawin tayo ngayon, Changhong. Ang problema nito ay ganyan lang siya. Nagda-dark white yung screen niya. So may backlight siya pero wala siyang picture. So ganitong problema, pwedeng nasa top board ang problema or nasa COF o di kaya sa side COF. Or sira na yung LCD niya. So medyo mahirap-hirap din yung ganitong sira. Try pa rin natin. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Buksan natin. So ito na mga ka-eShop, model ng ating unit ay Changhong. Yan ang model niya. Okay, buksan na natin. So ito yung mainboard niya. Ganyang klase ang gamit nilang mainboard, Changhong. Tapos gumamit sila ng LCD top board na ganito. So bagong trouble na to, pero itong top board na to ay matagal na rin nagagamit to. Parang yung trouble na ganito ay bago na naman sa akin to. So try natin kung magawa natin ng paraan nito. So ito, magsusukat ngayon tayo dito sa T-con nya or top board nya. So ito, meron siya dito BGH niya ay nasa 23. Tapos yung BGL niya ay nasa negative 6. So may supply siya. Tapos yung ano to, 15. It's BEE nakalagay, BEE. So ang nakalagay dito BEE ay 15. So dito naman sa kabila it's BEE. So nakalagay diyan 0.2. So dito tayo mag-iisip bakit 0.2 lang yung supply dito. Tingnan nga ulit natin. O, 0.2 lang talaga siya. So, bakit? At yung kanyang mga circuit ay parang nagkaroon ng umido. So, zoom pa natin. Yun. Kita nyo, parang may umido yung mga circuit niya. So, gagawin natin, try natin muna linisin yan. O, umido nga talaga, oh. So, try natin linisin yan. Titingnan natin kung may pagbabago pag nalinis natin. So, medyo nalinis na natin yung dumi doon. Yan. Is na natin yung medyo dumi. So, may napansin pa ako isang marumi itong program niya, ito. So napansin nyo ba yan, yung corroded na yan? Parang nakagawa kasi ako dati sa LG. Ito yung naging problema sa kanya. Corroded yung LG ba o Divan? Corroded yung memory. Try natin yan linisin din. Tapos sisilipin din natin yung ibang mga parts kung mayroon ding corroded. So halos ito talagang pinakalawang na talaga yung mga terminal nito, mga pin, yung mga pin, yun o, pinakalawang na talaga siya. Pero try pa rin natin kung nasa top board lang ang problema nito. So ito, nalinis na natin yung dito sa baba, tapos yung program na yan ay nalinis na rin natin. So magsusukat ulit tayo ng supply kung mayroong pagbabago.
So ito yung BEE niya ay 15. Tapos ito kanina ay ilan lang yon, 2 volts lang ba yon o 0.2. So siya ngayon ay mayroon na siyang 7, no? So nagkaroon to ng supply nung naglinis tayo. 7 volts na yung supply nito. Tapos ito ay 3.3 lang naman to. Yon, 3.3. Tapos yung BGL niya ay negative 6. So ang nagbago lang dito ay yung it's BEE. Ito lang yung nagbago sa kanya, yung mayroon na siyang 7. So kung may 7 na siya, titingnan natin kung may pagbabago yung screen nito. Kasi kanina nung wala pa yung supply na yon ay white screen, dark white. So ngayon nagka-supply yan, tingnan natin. Yun, no? So siya lang yung may problema doon kanina. Ibig sabihin nito, yung problema niya ay corroded lang. Corroded lang yung ating board. At nagkaroon na siya ng picture nung nagkaroon siya ng supply na yun. So pwede ang problema niya ay dahil lang sa corrosion. Pwedeng dito ang problema, nag-short dito kaya nawalan ng supply ito. So nung naglinis tayo dito, nagkaroon ng 7 volts to. Nag-normal na yung picture natin. So gagawin ngayon natin dito ay ibabarnish na lang natin ito. Babarnisan natin to para hindi na kumalat yung corroded niya. So ito na mga ka-e-shop, nalagyan na natin siya ng varnish, na-insulate na natin siya ng varnish. Ba't ito madumi? Talsik lang. So yung ginamit na naman nating varnish ay ito, yan, True Dynamic. So yan yung gamit kong varnish, clear varnish siya, pang electrical varnish. So yan ang madalas kong ginagamit pag ang ginagawa ko ay corroded ang board. So pag nag-varnish tayo yan, lilinisin muna natin yung board, saka natin siya i-varnish. So ito hindi ko na nilinis yung mga ilalim-lalim na to. Bali dito lang tayo naglinis. Tapos yung mga medyo umido dito nilinis din natin, saka tayo nag-varnish. So ayan, makintab na siya, oh. Ayan. Ayan. Kumbaga nakabalot na yan ng varnish natin. So matagal ulit yan bago kapitan man ng corroded, sulit na. Ayan. Okay, so testing natin kung talagang normal na siya. So naging problema lang ng unit natin ay dahil sa corroded, nag-short yung circuit natin. So nawalan ng supply yung HBAA natin. So ang supply nito ay nasa 7 volts. Parang Bcom type siya. So supply din ng Bcom yun, di ba? Yung 7 volts. So try natin hanapin yung Bcom dito. Chibon naman nakalagay dito sa iba eh. Bcom. So wala tayo mahanap na Bcom. Pero sa tingin ko yan din yung supply niya. Ayun, Bcom, oh. Dito yung Bcom natin. So try natin sukatan yan. Okay, dito tayo. Check ngayon natin yung Bcom. Ito, Bcom niya. Bcom niya nasa 5.6. Tapos itong sunod ay sasabihin ko na lang, hindi ko napapakita yung volts niya. Ito 5.6 din. Ito 0.4. Ito 7.2. Ito 0.01, 0.03, 2.2, 1.2, 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 1.1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.1,
1.2, 1.1, 1.2, 1.1. So yan yung mga supply sa mga pin na yan. Ito ay 13.8. Ito naman 7.5. So susukatin na lang natin yung mga pin na yan para may guide kayo pag nag-trouble kayo ng ganitong top board. So ito 0.5, 0.08, 1.5, 0.007 ang CKB1. CKB1 niya ay 0.007. Itong STB niya ay STB 3.3. So 3.3 ang supply nito. Tapos itong G-Bone niya ay, ang supply ng G-Bone 1.2. 1.2 ang supply nito. So namatay siya. On ko ulit, nag-standby. Yan, on ulit. Saan tayo? Sa G-Bone. So naka-on na siya. Tingnan ulit natin yung G-Bone niya. Yan, 1.2 ang G-Bone. Ayan o. 1.2. Hindi ko napapakita sa tester para mabilis na tayo. So ito nakalagay dito ay UD saka STBR. Sa UD niya ay 3.2. Tama ba? Tapos yung STBR ay wala. 0.03. Ito 0.03. So yan lang supply niya. Tapos dito naman sa add even ba yun? 0.008. Ito 0.008. So yan ang supply dyan. Pagdating dito wala namang mga pin out dito. Ito yung mga pin dito sa IC na to. Ito lang naman 2.7, 3.3, 3.2, 3.9, 2.9. Yan, 2.9. Saka 3.2. Saka 2.7. So yan lang yung mga supply ng pin natin. So pagdating naman dito ay BGH nya normal naman, okay naman siya dito 3.3, BGL negative 6, ito positive 7, ito 15. So may BGHF pa dito, nasa 33. BGHF nya 33. Pero yung BGH output talaga niya ay 23. So yun lang yung mga voltahe na ating nakikita sa top board nito. So tingnan natin yung picture. Ayan siya, no signal pa rin siya. So try natin lagyan ng video ito. So ito na yung ating Changhong mga ka-shop. So naka-zoom yata tayo. Yan lang, lakihan lang natin. So yan, Changhong. Tapos okay na yung picture. May picture na siya. Maayos naman yung screen pa niya. Wala pa namang damage. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Sana yung repair na ganito ay makatulong to sa ating mga technician. Dahil yung ganitong sira minsan ay mahirap i-trouble. So sanay na tayo sa mga ganitong sira, sa mga corroded na to. Pag corroded yung mainboard or yung top board natin, automatic check nyo muna yung mga circuit natin. Kasi pag nagkaroon ng corroded yan, automatic yan, nandadamay yan ng mga supply. So binabagsak niya ang supply, kaya
minsan trouble tayo ng trouble, gawa tayo ng gawa, banat tayo ng banat, pala corroded lang pala ang sira niya. So napapahaba lang yung ating gawa. So pag corroded yung mainboard, automatic linis nyo muna yung corroded, saka tayo mag actual trouble pag malinis na yung ating unit. So sa susunod ulit natin na video, sana may natutunan na kayong tip dito sa ginawa natin to. At maraming salamat. Shout out sa inyong lahat mga ka-e-shop. So ito. Yan, shout out sa inyong lahat. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-e-shop. Maraming salamat.